Magsasagawa ng mock elections ngayong Sabado ang Commission on Elections o COMELEC bilang paghahanda sa parating na halalan sa Mayo. Mula sa COMELEC, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Aiko. Yes, Attorney Reg, magandang hapon. 60 lugar sa bansa ang napili ng Commission on Elections na pagdausan ng mock elections sa darating na Sabado, January 19 bilang paghahanda sa May 2019 midterm elections. Tig-100 registered voters ang lalahok sa mock election sa 57 polling places sa buong bansa. Magsisimula ang botohan alas 6 ng umaga at matatapos ng alas 12 ng tanghali. Sa Metro Manila, Attorney Reg, pagbobotohin ang aktwal na bilang ng mga registered voters sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig at Barangay 669 sa Maynila. Kaya inaasahang tatagal hanggang alas 6 ng gabi ang mock elections sa mga nabanggit na barangay. Layon ng mock elections na makita kung maayos nagagana ang automated election system at kung ano ang posibleng maging problema sa araw ng halalan. The mock elections will test and ensure the security features, accuracy, and functional capability of all of these elements, no? The voter registration verification system, the VCMs, the transmission devices, and the consolidation and canvassing system. Ito na yung kabuuan ng ating tinatawag na AES. Ipinakita rin ng COMELEC kung paano gagana ang mga vote counting machines at maging ang proseso ng pagboto ng mga botante. Sa mga lugar na gagamit ang Voter Registration Verification System o VRVS machines, dito unang lalapit ang mga botante upang maberipika ang kanilang impormasyon sa pamamagitan ng fingerprint scanning. Kapag naberipika na ang kanilang impormasyon, saka bibigyan ng dummy ballots ang mga botante sa mock elections. May dagdag dyan, yung VRVS, bago yan. That was not used in 2016 and it will be used in a limited way sa darating na 2019. Pilot test lang yan. But kasama na yan doon sa ating mock election exercise, no? Attorney Reg, pinapayuhan ang mga botante na full shade ang gawin sa pagpili ng kanilang mga ibobotong kandidato. Gaya ng proseso sa nakaraang halalan, maglalabas ng voter's receipt ang vote counting machines pagkatapos ipasok ang dummy ballot. Maglalabas din ito ng 8 kopya ng election returns pagkatapos makaboto ang lahat ng kasali sa mock elections. Magsasagawa rin ng transmission ng election results. Attorney Reg, ayon nga sa COMELEC, layon ng mock elections na ipakita ang transparency ng automated election system na siya nga gagamitin sa May 13, 2019 midterm elections. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Attorney Reg. Aiko, itong mock elections na to, no, alam naman natin ginagawa to ng COMELEC parati. Meron pa bang mga susunod na mga scheduled mock elections sa iba't ibang bahagi ng bansa para naman yung mga hindi nakapag-participate ng mga itong darating na mock elections ay makapag-participate naman? Kasi parang information drive na rin to for the COMELEC. Yes, Attorney Reg, but as of today nga, ay yung pa lang yung set date sa January 19 Saturday sa 57 places, chosen places sa buong bansa at 3 nga yung malalaking lugar dito sa Metro Manila, isa sa Quezon City, sa Pasay o sa Pasig at dito nga sa Maynila. But as of now, Attorney Reg, January 19 pa lang yung nakaset date for the mock elections which will be participated ng lahat ng registered voters sa mga piling lugar. Tapos, Aiko, kung hindi sila registered voter doon sa lugar na yun, pwede naman silang umattend din, no? Para magkaroon sila ng information kung paano gawin yun. Yes, Attorney Reg, actually ina-encourage isa nga itong information drive na makita rin ng mga botante o kahit ng mga magpaparehistro pa lang na mga voter o ng mga, mga botante sa susunod na eleksyon o yung mga magiging 18 years old pa lang na i-witness itong ganitong klaseng mock elections para mamulat sila kung ano yung proseso na ginagawa tuwing merong automated election system sa bansa. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat ng live mula sa COMELEC sa Maynila.